Tatlo silang matanda pero si Emporio pa ang pinag-drive nila. Iniisip ni Jolene kung magagamit ba nila ang disc na iniwan ni Weather upang matalo si Father Pucci. Pero di na rin niya alam ang gagawin kaya sa isip ay napatanong at napasandal sa ama at sinamantala naman ito ni Anastasia. Naisip ng binata na napaka-cute talaga ng crush kaya ibinigay niya na ang inihandang singsing. Ngunit nang may nakitang mga buwaya si Hermes ay naalim panjitan si Jolene at naihagis ang singsing na binigay ng binata. Di matanggap ng lalaking nakapanso na tinapon lang ang pinaghirapan niyang singsing. Binigay ni Emporio ang buong PC upang tignan ni Hermes ang Google Map. Nakita nila ang kanilang lokasyon at natukoy kung gaano pa kalayo ang Cape Canaveral. Ngunit dadaan muna sila sa Space Center dahil pinaniniwalaan na dito magtatago ang priest habang naghihintay sa New Moon. Nag-cut na ng mga visitor ang Space Center ngunit sinabi ng isang lalaki na kasama niya ang priest kaya nakapasok pa rin si Pucci. Pero napakadaldal ng lalaki kaya nanggigigil ang priest sa kanya. Nakaramdam ng panghihina si Pucci sa di niya malamang dahilan at di niya napapansin na may lumalabas ng bago niyang ability kaya natapon ng isang kape sa madaldal na lalaki dahil nagbago ang direksyon ng gravity para sa kanya kaya nahulog ito at literal na nagkaputok-batok. Tinanong ni Emporio kung maghihintay pa sila sa Speedwagon Foundation. Di makapag-decide si Jolene kaya sinabi ni Anastasia na pagkakataon na nila ito habang di pa nakakapaghanda ang priest. Naramdaman nila ang kakaiba sa kotse na tila hinahatak ng gravity dahil nahihirapan ito at pati na ang iba pang nasa paligid ay nagsisimulang mahulog pati na ang napakaraming tao. Muntik nang tamaan ng kotse si Hermes saka nahulog ang kanilang computer at pinipilit pa ni Emporio ang kotse pero nahuhulog pa rin sila. Naisip din nila kung ito ang bagong ability ng priest at muntik na ring mahulog si Emporio na nailigtas ng mga kasama saka gumawa ng sabitan si Anastasia upang mailigtas sila kaso tinamaan ng bato sa ulo si Hermes, na sinubukan pang iligtas ni Jolene ng thread. Ngunit kailangan muna nilang unahin ang sarili dahil patuloy ang marami pang nahuhulog na mga bagay. Nakakapit naman sila sa bakod at sinabi ni Anastasia na kailangan na talaga nilang matalo ang priest kaya pinauna niya si Jolene. Ipinakita na nagkaroon na pala ng bagong stand si Pucci na may kapangyarihan ng gravity. Ang mga nasa CR ay nakaligtas naman sa pagkapit sa mga bakal ngunit labis na naguguluhan. Saka umakyat sila Jolene at Emporio gamit ang kanyang thread ngunit di magamit ang CP dahil walang signal dahil sa pagbabago ng gravity. Nang dumating ang isang stand na inatake sila mula sa likod at naisip kung ito ba ang bagong stand ni Father Pucci at nagsimulang bumaliktad ang mga bagay pati na ang mga daliri ni Jolene dahil siya pala ang target ng kalaban. Nang makita nito si Emporio ay ginawa nitong target ang bata na ipinagtanggol ni Jolene. Ngunit nasa likod na ito kaya nagsuntukan sila ng mabilis at saka tumalon. Pati ang buhok ni Jolene ay bumaliktad dahil naapektuhan ng ability ng kalaban at pati na ang bakal kaya bawal silang masuntok nito dahil siguradong one-hit KO. Naisip ni Emporio na dahil binabago nito ang center of gravity ng tatamaan ay hinihigop papaloob ang tinatamaan nito. Inihagis niya ang bata kay Anastasia bago pinabaliktad ng bila ng bakal na kinaroroonan niya ngunit nakapalag pa rin siya at tinamaan pa ito. Kaso tinamaan din siya sa paa kaya nagsimula din itong bumaliktad. Pero dahil binubuo ng thread ang katawan ni Jolene ay nagagawa niyang manipulahin ang sariling katawan upang maibalik sa normal gamit ang kanyang mga thread at nakitang nasasaktan niya rin ito. Pinaakyat ni Anastasia si Emporio upang makapag-back up siya kay Jolene na ngayon ay patuloy na umiilag sa mga atake ng villain sa kasinipa niya pero di tinamaan at kahit natupi ang bakal na kinakapitan ay nagawa niyang makaligtas, kaso nahuli naman ang kanyang paa at di pa rin siya nitong tinigilan. Napansin ng bida na masyadong accurate ang mga atake nito kaya naisip na nandito lang ang priest. Sinamantala ni Anastasia na umatake ngunit tinamaan lang siya ng mga tiles at napilitan si Jolene na iligtas siya at isinaabit ang thread sa ulo ng villain ngunit nag-alala sila Emporio na magamitan ito ng ability si Jolene na di rin makaalis sa bakal. Nang mahawakan ng villain ng thread ay nagsimulang gumapang ang ability nito patungo sa kanya. Tumaob din ang sasakyan ng mga sundalo at ni-report nila ang lahat ng pagkawasak ngunit di naniniwala ang superior nila sa kabilang linya. Subalit ang mga chopper na pumasok sa zone ay nabigla sa pagbabago ng gravity kaya bumangga sa lupa. Nakatakas nga si Jolene ngunit pinabaluktot ng bila ng bakal at hinawakan ng mga tiles para tumama sa kanya saka inatake ang kanyang thread, ngunit pinagapang ni Diver Drive ang atake sa sarili upang magkaroon pa ng oras si Jolene na umatake, subalit na-deflect nito ang kanyang suntok dahil sa kakayahan ni Pucci at sa muling pag-atake ay di pa rin tumama at nagbago ang direksyon ng gravity pasalungat sa katawan ng priest. Saka tinuruan ng kanyang stand na suntukin sa vital part si Jolene na nagsimulang maapektuhan ng katawan dahil ang puso pala nito ang pinuntirya ng kalaban na tuluyang tumapos sa ating bida. At tinawag ng priest ang bago niyang stand na si Simon. Pero kapag dumating ang full moon ay magta-transform pa itong muli sa final form na pinakamalakas. Di matanggap ni Emporio na pati si Jolene ay natalo.
Di inaasahang nakatanggap siya ng text ni Jotaro na sinasabing di gumagana ang call dahil sa gravitational anomaly, at nararamdaman niyang di papatay ang anak kaya nakiusap na protektahan nila si Jolene hanggang sa kanyang pagdating. Subalit dahil may star din si Pucci ay naisip nilang alam din nitong nakaligtas si Jolene kaya nagmadali si Anastasia na pigilan ng priest para protektahan ng crush. Nagtataka din si Pucci kung paano nakaligtas ang bida at naisip ng may kinalaman ng dugo ng mga Joestar. May mga taong nagkalat sa paligid at humingi pa ng tulong ang isa pero nagpatuloy lang siya sa paghahanap hanggang sa makita ang damit ng bida saka pinagbantaan si Anastasia dahil wala daw siyang bitaw kaya sinapok kaagad ngunit hindi pala ito si Anastasia at tumalsik sa kanya ang mga ngipin na pinagsasalag pero napinsala pa rin siya. Giit ni Anastasia na binago niya ang bone structure ng isang bangkay upang magmukhang siya upang makalapit sa kanyang range pero pinalubog ng priest ang mukha para di tamaan. Ngunit kasabay ng pag-atake kay Anastasia ay di niya namalayan si Jolene kaya pinagsasapak ito sa takot ngunit nagtago bigla. Sinasabi ng instinct na dapat niya nang tapusin si Jolene dahil malaki itong tinik sa kanyang lalamunan pero di niya ito mahanap at kailangan niyang magmadali dahil alam niyang parating na rin si Jotaro. Kaya sinunog niya na lang ang buong lugar para mapalabas ang bida ngunit nahawakan na siya nito na agad niyang pinagsasapak pero nasa likod na ito na sinakal siya. Kaya nilagay sa ere ang mga paa para bumaliktad ang gravity at tamaan ito ng mga bagay na nasusunog saka tinamaan ni Simon ang mga kamay ni Jolene. Subalit napagaling nito ang pinsala gamit ang Infinity Thread kaya siya napaatras at hinamon niya ang duguan na bida na di niya maintindihan kung paano nananatiling buhay at tinamaan niya pa ito sa leeg ngunit gumamit na naman ng Infinity Thread at tinawag na Mobius Strip ang teknik na ito. Habang lumilipat ang posisyon ng priest ay naaapektuhan ng gravity. Saka nakipagsabayan ng mga suntok at puntirya ang utak ng bida pero sa leeg lang tinamaan. Lumipat muli ng posisyon ng priest at kung nasaan siya ay nababaliktad ang gravity at ginamit niya ito upang mapunta sa kanya ang bangkay ng guard upang makuha ang baril at ginamit ito sa ating bida. Subalit tumigil ang oras dahil dumating na si Jotaro na kinuha ang anak para di tamaan, saka sinapok sa pagmumukha si Pucci. Dahil ginamit pala ni Hermes ang ability sa harpoon na nagmula sa Speedwagon upang mabilis silang makarating kaya napapaligiran na nila ang baliw na Pucci. Ngunit dahil sa pagtalsik nito ay naisip niya na pwede siyang magpalutang-lutang upang matutunan ang eksaktong gravitational conditions katulad ng full moon upang ma-activate niya na ngayon ang final form ng kanyang stand. Sinabi ni Jotaro na barilin na lang ni Hermes ang baliw. Habang nanginginig si Jolene ay nakaramdam siya ng ginhawa sa kamay ng ama. Pinagbabaril nga ito ni Hermes ngunit naghanda din si Simon sa mga bala kaya nag-stop time si Jotaro at binato ang malaking harpoon sa priest. Subalit sa loob ng stop time ay nakagalaw din ang mata ni Pucci at nasalag nito ang mga bala at nakailag pa sa inihagis na harpoon. Saka lumutang ang priest at nagtungo sa shuttle habang nagtataka pa rin si Jotaro kung ba't nakakita ito sa loob ng stop time. Naisip din ni Jolene na nalaman na ni Pucci ang hinahanap nitong tamang timpla ng gravity upang makamtan ang final form dahil nagliwanag na ang katawan nito. Di nito namalaya na lumapit si Anastasia pero pagsuntok ay napigilan siya ng bagong stand ng priest na merong kabayo. Umatake muli ang binata at nang lumabas ang final form ng kalaban ay naapektuhan na rin ang kanilang mga katawan at nagliwanag ang buong paligid. Nagising na lang sila ng magkakasama ngunit di nila alam kung saan nagpunta ang priest. Sinabi ni Jotaro na tila nailipat sila nito sa ibang lugar. At sinabi ni Anastasia na bago na ang stand ng kanilang kalaban. Pero ramdam ni Jolene na nandoon lang din ang priest sa paligid. Iniisip pa rin ni Jotaro kung paano nakakita si Pucci sa loob ng stop time. Nang biglang umulan ay pumasok si Hermes sa gusali upang hanapin ang priest. Pero sinabi ni Jotaro na di magandang ideya na pumasok doon at tumigil naman agad ang ulan na kanilang pinagtaka saka naipit pa si Hermes sa pinto at nang buksan ay mabilis nitong muntik maipit ang pechay. Napansin ni Jotaro na natuyo ang katawan at mabilis din na nahulog ang bato sa mukha ni Hermes. Nakita rin nilang palubog na kaagad ang araw kahit kanina ay tanghali pa lang. Ang ice cream ng bata ay mabilis na natunaw at ang isang rookie ay na-outplay ang veteran dahil dito. Ang orasan ay mabilis na umikot at ang sipon ng bata ay tumigas na at ang lalaking kukuha lang sana ng karne ay siya ang naging frozen meat. Inakala ng rookie na magaling siya ngunit nawasak ang panga nang sumakto sa kanya ang gravity. Isang babae ang naging kamay na lang at nagkarambola ang mga sasakyan at isa pang chopper ang bumangga sa landing pad nito. Mabilis din na natuyo ang kanilang mga sugat kaya napagtanto na kagagawa ng priest kung ba't naging napakabilis na ng oras dahil nakita nilang napakabilis din kumilos ng araw mga bituin at ulap sa kalangitan. Isang nakakatakot na kaganapan ang nangyayari dahil mas bumibilis pa ang oras. Dahil dito ay nagpasya si Jotaro na umalis doon dahil di na sila ligtas sa bagong ability ni Pucci. Ngunit napansin nilang dumating na ang priest na kumikilos ng napakabilis patungo sa kanila kaya pinatigil ni Jotaro ang oras pero saglit lang ito dahil sa kakayahan ng kalaban kaya muntik na siya kung di nailigtas ni Anastasia. Sa kabila ng kinakaharap ay nagawa pa nito na hingi ng basbas ni Jotaro kay Jolene.
Giit ni Jotaro na mag-focus muna siya sa kasalukuyang sitwasyon. Pinalibutan ni Jolene ng string ang paligid nila upang malaman kung lalapit sa kanila ang kalaban. At muling tinanong ni Anastasia si Jotaro pero kinuha lang nito ang anak at nagbigay ng instruction na kahit kasing bilis ng isang bullet train ang villain ay makikita pa rin nila ito kung magpo-focus sila. Alam ni Jotaro na natatakot si Pucci sa stop time niya pero alam din niyang may kakayahan na itong siya ay patayin. Nang mapansin nito ay agad niyang pinatigil ang oras pero di niya ito makita. Napansin niya na lang na nasa palm tree ito na ginawang catapult patungo sa kanila, kaya sinalubong ni Jotaro ng mga suntok pero nagawa pa rin siya nitong mahiwa. Pinaligiran sila ng mga after image ni Pucci sa sobrang bilis nito pero muling nagamit ni Jotaro ang stop time dahil naprotektahan pala ni Diver Drive ang lalamunan niya. Kinuha niya ang tatlo sa ligtas na spot at bago maubos ang stop time ay pinilit niyang maabot ang priest at nang magbalik ang oras ay sinalubong niya ito ng mga suntok pero nakatakas si Pucci. Saka nagpiling tagapagligtas ng sangkatauhan ng priest at pinakilala ang bago niyang stand na si Maiden Heaven na isang half-horse. Binaril ito ni Emporio pero walang chance na tumama ito. Ngunit pinuntirya pala ng bata ang gusali dahil naglagay sila ng sticker sa bala upang pag tinanggal ang sticker ay dalhin sila nito sa pinuntahan ng naunang bala kaya nakatakas sila sa priest. Ngunit napakabilis ni Father Pucci. Kaya utos ni Anastasia na bumaril muli si Emporio ng may sticker ni Hermes patungo sa dagat. Nag-aabang na si Pucci sa patutunguhan nila kaya binago na ni Emporio ang kanilang direksyon. Merong mapanganib na plano si Anastasia kung saan nais niyang tamaan muna siya ni Pucci saka daw mag-stop time si Jotaro upang siguradong tamaan na nila ito. Duda si Jotaro kung si Anastasia nga ang uunahin ng priest. Sinabi ni Anastasia na siya talaga ang tatamaan kahit sino pa ang unahin ng priest dahil nilagay niya sa loob ng kanilang katawan si Diver Drive. Nag-alala ang mga kasama na ikasawi ito ni Anastasia. Sagot ng binata na susubukan niyang tanggalin ang kanyang stand sa tamang pagkakataon upang di siya masyadong mapuruhan at ginagawa niya ito upang magustuhan siya ni Jolene at napahanga naman si Jolene sa kanyang plano. Nag-abang na naman si Pucci kaya binago muli ni Emporio ang kanilang destinasyon gamit ang bala. Kaya pala sa tubig gusto ni Anastasia ay para makita nila kung nasaan na ang kalaban. Subalit napansin pa nila ang mas nakakatakot na kapangyarihan nito dahil mas pinabilis pa ang oras kaya mabilis na rin nag-uumaga. Ayon sa balita ay hindi naaapektuhan ang lahat ng mga bagay na hawak nila pero pag binitiwan ay naaapektuhan na ito ng pagbilis ng oras. Tila isang bangungot ang kaganapan habang sila ay nasa tubig. Sa kabila nito ay naghanda sila sa pagsugod ni Father Pucci. At nang atakihin si Anastasia ay saka nga nag-time stop si Jotaro. Subalit nakita niyang kamay ni Stone Ocean ang tumusok sa katawan ng binata dahil kinontrol ito ng priest. Kailangan niya itong mapatay habang nasa stop time subalit naghagis na pala ito ng napakaraming kutsilyo kay Jolene na mas pinili niya munang iligtas at protektahan kaya nabigo ang kanilang plano. Umatake din si Hermes ngunit pinutol lang nito ang kanyang mga braso at nahiwa din si Jotaro. At bago sila matuluyan ay inamin na lahat ni Jolene na noon ay gumagawa talaga siya ng kalokohan upang puntahan siya ng ama at iligtas nito. Hanggang sa bumagsak na ang ama at bagsak na ang lahat kaya napaiyak sa takot si Emporio. Pero maging siya ay nais tapusin ng priest. Kaya pinagbabaril niya ito kaso walang tumama kahit isa. Nang kusang umatras ang bata at naisip na kagagawan nito ni Jolene, na pinagsusuntok ang kalaban hanggang sa tamaan siya nito sa mukha ng patalim. Agad niyang hinabol sila Jolene na nakasabit pala sa isang dolphin upang makatakbo ng mabilis. Subalit upang makaligtas si Emporio ay kailangang magsakripisyo ni Jolene dahil alam niyang kalaunan ay aabutan din sila ng priest. Ayaw ni Emporio na magsakripisyo din si Jolene para sa kanya ngunit pinutol na nito ang kanyang thread at inabangan si Father Pucci ng mga suntok kahit dehado na siya. Dahil sa labis na paggamit ni Pucci ng ability ay mas bumilis ang oras at naging saglit na lang ang paglipas ng araw at gabi. Ang mga pagkain ay madaling nasisira kaya nagagawan ng mga tao. Nagsimula ring maglaho at mabulok ang lahat ng mga bagay sa buong paligid maliban sa mga nilalang na merong buhay kaya nababaliw na ang mga tao at nagbabago na rin ang panahon at ang lahat ng ito ay nasaksihan mismo ni Emporio at naglaho na rin ang kanyang damit. Hanggang sa makarating siya sa tila paglalakbay sa galaxy habang kasama niya ang iba't ibang nilalang na may buhay at hinigop sila patungo sa isa pang dimensyon. Hanggang sa magising siya sa pasilyo ng Green Dolphin Prison kaya labis ang kanyang pagtataka at nagtataka din ang mga tao na nakasama niya sa kakaibang paglalakbay. Kinuha niya ang kanyang damit at nagtaka siya nang marinig ang boses nila Jolene at Jotaro sa may visitation room pero ibang mga tao ang mga ito dahil nasa ibang dimensyon na pala siya. Saka dumating ang villain at inatake sila Jotaro at Jolene. At sinabi ng priest na dahil sa time acceleration ay nakarating sila sa dulo ng universe at ang mga kaibigan niya ay di na nag-e-exist doon dahil ito ang mundo na ginawa niya para sa kanyang sarili gamit si Maiden Heaven.
Subalit hindi dapat nandito si Emporio na mula sa lumang mundo kaya nais siya nitong tapusin. Nakatakas sila Jolene at Jotaro na tulad sa nangyari sa unang mundo dahil mangyayari daw muli ang lahat dahil sa kapalaran kaya alam niyang tatakas si Emporio patungo sa secret room nito. Dumaan ang mga pulis na naisip na matutumba sila dahil nangyari ito sa unang mundo at nangyari nga ang iniisip nila nang madaanan sila ni Father Pucci kaya muling tumakas ang bata. Naalala ng bata ang nabasa sa libro na kung mag-contract ang buong universe ay magsasanib ang lahat ng mga galaxy at magiging isa ngunit may theory na mauulit ang Big Bang at mabubuo muli ang bagong galaxy kaya naisip niyang naganap na ang lahat ng ito at nasa bago na silang galaxy pero di nakasama ang original na sila Jolene and friends kaya napaiyak. Ngunit dumating na naman si Pucci kaya napatakbo muli ang kawawang bata. Nagmadali siyang ilabas ang kanyang baril ngunit naalala na nahulog niya ito sa dagat. Kaya nagmadali na hanapin ang lagusan patungo sa iba pang secret room kaso nabitag siya ng isang map at nahulog sa hagdan. At sa aktong papatayin na siya ay lumusat silang dalawa sa lagusan ng secret room. Ngunit ginamit ng bata ang disk ni Weather na binigay pala ni Jolene sa kanya bago sila magkahiwalay kanina at nakipagsabayan siya ng mga suntok. Nagbanta si Pucci na wala pa rin siyang kwenta dahil bago lang siyang stand user at mas pinabilis pa nito ang oras at pinaligiran pa siya nito. Subalit di makalapit ang kanyang kamay sa bata at napatalsik pa siya at nawala rin ang kanyang lakas. Dahil gamit ang stand ay pinataas pala ng bata ang oxygen sa buong paligid upang maging lason para sa katawan ng tao. At dahan-daang nilubog ang kanyang pagmumukha kaya nagmakaawa sa kanya ang pangahas na priest dahil ayaw niyang mamatay ngayong malapit ng matupad ang pinapangarap niyang mundo. Pero sinabi ng bata na kung totoo ang sinasabi nitong kapalaran ay nakatadhana na talaga siyang matalo sa simula pa lang habang walang laban na winawasak ng stand ang mukha ni Pucci na sinubukan pang lumaban kaya pinaggugulpi ng walang laban ang kawawa niyang pagmumukha. Dahil sa pagkatalo ni Pucci ay tumigil na rin ang mapaminsalang pagbilis ng oras at kusang napunta si Emporio sa isang lugar kung saan nakita niyang pinalabas sa bus si Hermes dahil wala itong baryang pamasahe kaya iniwan. Saka nakita niya rin na nandoon si Anastasia na nag-offer ng free ride. At ang fiancé nitong nasa loob ng kotse ay walang iba kundi si Jolene kaya di niya maintindihan ang mga nangyayari dahil muling nabuhay ang mga kaibigan at kahit di siya kilala ng mga ito ay nakatadhana naman silang muling magkita-kita kaya habang binibigyan siya ng jacket ay napaiyak siya dahil nagawa nga niyang mailigtas ang mga kaibigan dahil sa pagtalo niya kay Father Pucci. Maging si Weather ay nakita nila at pinasakay sa loob ng kotse kaya kahit kulang na sila ay nagkaroon pa rin ng happily ever after.